Samahan niyo po muna ako sa isang panalangin bago po tayo dumako sa devotion po natin. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Kinukumit sa inyong mga kamay ang mga sandaling ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Gabayan niyo po ako, Ama. Kinikilala ko po, Panginoon, ang aking limitasyon. Kaya nga patuloy, Panginoon, na sa inyong biyaya ako'y nagtitiwala na mahihatid ko, Panginoon, ang inyong salita sa aking mga kapatid ng maayos, malinaw, at ito'y kanilang maunawaan, Panginoon. Gabayan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. At sa mga sandaling ito, ang aming gagawin ngayon ay tinatalaga namin sa inyong kamay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2 from verses 19 to 22. At babasahin ko po sa ABAP o sa Ambagong Biblia. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamayanan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Jesucristo ang bagong panulok, ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Ang title po ng ating maiksing devotion ngayon, We Are Together a Temple. Nang binanggit po ni Pablo ang tungkol sa temple sa verse 21, ang kanyang nasa isip po ay ang kanilang Jerusalem Temple. At ang Jerusalem Temple po ay ang dambana ng kanilang lahi. Ito po yung dambana o shrine ng Jewish nation. Kasi yung temple ang nagbibigay sa kanilang distinction sa ibang lahi dahil sa templo, nananahan ang presensya ni Yahweh. At ang templo, ang tagpuan nila ng Yahweh at ng bayang Israel. And every time that they will see the temple, na siyang pride and glory ng bansang Israel, ay pinapakita nila sa buong mundo na kasama namin ang Diyos. Of course, from the Old Testament to the New Testament, ay 3 templo po ang naitayo. Of course, the first one is the Solomon Temple. Isa pong napakagandang templo, a very grandiose one. At yun po ay nasira o sinira at naitayo nilang muli ito, yung pangalawang templo, yung tinatawag nating Zerubbabel's Temple. Tinayo po ito ng mga returning exiles. Ito po ay hindi kagaya na unang templo na napaka-grandiose, kundi ito po ay napakasimple at payak lamang. And then, of course, the third one is the Herod's Temple. So it was built by political, sabihin nating, what you call that, motivation, no? May political na yan dynamics, no? Para si ay maging mabango sa mga Jewish people. So itinayo niya ito, nirenovate at pinaganda. And then on John chapter 2 verse 19, ay makita po natin dito yung ang Panginoong Hesus ay nagalit dahil ang templo ay ginawang mistulang palengke o naging isang mistulang palengke. At ang Panginoon nilinis ang templo. At doon nakaharap niya ang mga tinatawag nating temple priest. At doon niya sinabi na ang templong ito ay masisira, subalit muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. So ang Panginoon nagbigay ng tinatawag nating prophetic words. Pero pinapakita lamang nito ang kanyang gagawing pag-aalay ng kanyang buhay sa cross. Siya ay mamamatay at muling mabubuhay in 3 days. So pinapakita lamang ito, mga kapatid, that the Jerusalem Temple pointed forward to Christ and His church. At nang nabuhay muli si Jesus, the temple was already replaced
by the church. So, guys, ko na po magbigay ng tatlong bagay o Paul used here a building imagery. Tatlong bagay. Number 1 is foundation. Number 2, the cornerstone. And number 3, the building blocks. So, ano yun po natin? Yung number 1, the first one is the foundation. Ito po yung makikita natin sa verse 20. Paul said, build on the foundations of the apostles and prophets. Pag sinabi po nating apostle, ito po yung mga kumbaga sana, if I may use the word first batch, no? The first and the only batch of people na tinawag ni Jesus na siyang first hand eyewitnesses ng buhay, ng kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Of course, yung pagkakatawag ni Pablo bilang isang apostol was a very special one. So, kung titignan po natin sa panahon ngayon, wala na pong mga apostol. Dahil ang position po ng church natin ay tayo po ay tinatawag ng mga secessionists. So, wala na pong mga apostol, wala na rin pong prophet. Wala nang apostol, wala nang prophet, pero meron prophet. Ano yung prophet? Ito yung mga kumikita sa pangangalakal ng salita ng Diyos. So they make a profit out of it. Kaya ang tawag sa kanila profit, no? Mga profit. So, kung titignan po natin sa Luke chapter 24, verse 44, ang sabi ni Jesus, then He said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So, ito po ay tumanim sa isip ng mga apostol. Kaya nga nang umakyat si Jesus sa langit, siguro, presumption ko lang, the first thing they did was to look back, ito nga yung sinasabi ni Kuya Aris kanina, to look back at the Old Testament to check and validate yung mga claims ni Jesus Christ about Himself. Ito nga po yung tinatawag ni Pastor Noel sa klase namin, the read-back hermeneutics. So nagbalik na sila sa Old Testament, binasa nila ito, at tinignan nila ang mga hula ng mga propeta patungkol sa pagdating ng Mesayas, pagdating ng tinatawag nating Son of David, the Son of Man, at ang lahat ng ito ay nakaturo kay Jesus. At doon nga nabuo ang tinatawag na Christology sa pagbabasa pabalik ng mga apostoles. So ang the apostolic teachings, ito po yung naging foundational doctrines na ating pinangahawakan, na sinisira ng mga kaaway ng ating pananampalataya, kagaya na sinabi ni Dan Brown, na mga teachings daw na ating tinuturo ay likhang isip lamang ng mga taga-iglesia. Sapagkat doon daw po sa Council of Nicaea ay nagkaroon daw po na tinatawag nating political power play na kung saan pinatahimik ang mga mahihina at pinagpilitan ng mga nagaharing uri ang mga bagay na gusto nilang mai-impose na mga teachings sa iglesia. At ito po ay isang kasinungalingan. So ang pangunahing gawain po ng mga apostles at mga prophets ay magturo ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang kanilang foundation ng kanilang pagtuturo. Ang salita ng Diyos po ang foundation ng iglesia at may tuturing na bagong templo ng Diyos. The second building imagery is the cornerstone. Paul said, Christ Jesus Himself being the cornerstone. So yung foundation, yung mga apostles at mga prophets ay importante at yung cornerstone po ng bagong templo ay masigit na importante sapagkat hindi lamang ito tao, kagaya ng mga apostol at ng mga prophets, kundi hindi lang siya tao, kundi siya din ay isang Diyos. Si Jesus ay Diyos. And for hundreds of years, yung word na cornerstone has been a prophetic designation for the Messiah. Kaya nga po sabi ni Isaiah, behold, I am the one who was laid as a foundation in Zion,
a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Whoever believes, believes will not be in haste. Ito po yung sinabi ni Isaiah. Ito din po ang sinabi ng mga salmista. Ito din po ang sinabi ni ang cornerstone ay binanggit din po sa Matthew at ni Luke sa Acts. So ang cornerstone po, during their time, ito po yung tinatawag nating nagdetermine ng stability o tibay ng tinatawag nating foundation. Siya yung pinaka sa magiging structure ng isang gusali. At noong pang ancient time, yung cornerstone daw po, yung sabi ng archaeologists, yung pinakamalaking cornerstone daw na kanilang nakita ay mas malaki pa sa Toyota Hiace o Super Grandia nila Brother Arman. Mas malaki daw dun. So isipin nyo, gano'n ito massive, no? Gano'n ito ka-massive, gano'n ito kalaki, gano'n ito kabigat, gano'n ito katibay. So ganun kalaki tinatawag nilang cornerstone. At yung anyo at tatag ng bagong templo ay naka-establish kay Jesus bilang cornerstone. Kaya ito ay 100% na subok na matibay, subok na matatag. Ewan ko lang, sino pa nakakaalala ng mga millennials, naalala yun. Yung subok na matibay, subok na matatag ay slogan po ng isang bangko nung araw. Bangko Filipino, subok na matibay, subok na matatag at maraming nawalan ng pera sa bangkong yun. Nagsarado nalugi. No? So nawala, pero ang subok na matibay at subok na matatag ay ang cornerstone na si Jesus. And that the third building block is in Him. Sa verse 22, in Him, you, sino po yun? The Ephesian Church. At sino po yung Ephesian Church? It is the collective group of people built together into a dwelling place for God by the Spirit. And in John chapter 1 verse 14, alam po natin to, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. So yung pagsasakatawan tao ng Diyos, anong kanyang ginawa? Yung tinatawag na dwelt among us dito, He pitched His tent, nilagay niya ang kanyang tabernacle. So si Jesus, ang meeting place. Siya ang naging ugnayan ng mga taong tinawag upang makarating sa Ama. Siya yung nag-bridge. Sa kanya lahat dadaan ang mga taong tinawag ng Ama. Kaya nga sabi ni Paul dito sa verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga o hindi na kayo outsiders, kundi kayo'y mga kapwa mamayanan ng banal at kaanib ng sambahayan ng Diyos. So nakita natin, meron silang equal footing with the Jewish Christian, no? So noon ang temple, locally, nasa Jerusalem, now it is global. Kung noon ang temple ay exclusive lamang sa isang lahi, ngayon ito ay transnational na. Kung titingnan po natin ang sinasabi ng Covenant of Redemption, nagkaroon po dito ng pagpupulong ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu ay tinalakay nila ang tinatawag nating plano ng kaligtasan. At ang anak ay voluntaryo na binigay ang kanyang sarili upang maging kabayaran sa kasalanan. So, makita po natin dito na ang iglesia po ay hindi lamang po isang parenthesis na sinasabi ng ilan o hindi lang ito insertion. Yung parang ginagawa ng mga politiko ngayon para makakupit, naglalagay ng insertion, no? So ang church, hindi lamang siya insertion, hindi lamang siya siningit, kundi ito ay kasama sa plano ng Panginoon. So noon, ang dwelling place ng Diyos ay ang temple sa Jerusalem. Ngayon, ang dwelling place ng Diyos ay ang mga taong hinirang ng Diyos being built together. Kaya nga paalala ni Paul sa mga Corinthians, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? So ano po yung mga lessons na makikita natin? So nalaman po natin na ang foundation ng temple ay mga apostles and mga prophets.
So the first lesson na dapat nating tandaan ay laging makinig ng mabuti pag ang salita ng Diyos ay tinuturo at pinapangaral. And the second lesson is, kung ikaw naman ang mag-aaral, kung ikaw naman ang magtuturo at mangangaral ng salita ng Diyos, mag-aral ng mabuti. No? So pangalagaan po natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, the cornerstone. So alam natin na ang cornerstone ay si Jesus. Siya ay Diyos, siya rin ay tao. So masasabi natin, dahil si Jesus ang cornerstone ng temple, so being in the church is the safest place to be. So I'm not saying na yung physical church, no? Naligtas ka doon. May kilala kami ni Pastor George na ang kanyang church sa Binyang, doon binabaha. Malalim bumaha doon. And last November, nagkaroon po ng bagyo. So tumaas yung tubig sa may lakeside ng Laguna. So sabi niya sa mga kapatiran, punta kayo sa church, safe doon. Kasi talagang tinaasan niya yung kanyang church eh. Pero ang problema, hanggang dibdib yung tubig. So yung church pinasok sa loob. So yung mga tao, natutulog na nakaupo. Nahawa siya ngayon sa mga kapatiran kasi nga punong-puno yung church. So iba natutulog na nakaupo. Sabi niya, nahihirapan ba kayong matulog na nakaupo? Sabi ng mga member, hindi naman pastor, bigla niya naalala, ganyan naman pala kayo talaga eh. Pag nagpe-preach ako, natutulog kayo. So pagkasanay na sila na matulog na nakaupo. Kasi tinutulugan siya pag nagpe-preach siya. Anyway, ang point ka lang ng mga kapatid, no? Safe tayong lahat, pagkabilang tayo sa church. May problemang pwedeng dumating, may mga karamdamang pwedeng nating maranasan, at tayo rin ay damay sa mga gerang nangyayari kahit ito'y gaano kalayo sa atin. Tayo kabilang sa church. Nandun tayo sa pinaka-safest place to be. Because God said, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Then, the third lesson is the building block. Ang paalala ko lang po mga kapatid, being the building block, do not be a stumbling block to others. Kasi tayo yung building block eh. Minsan tayo rin yung nagiging stumbling block sa iba. No? Alam niyo mga kapatid, imperfect people tayo. Aminin natin yun. Walang perfect. So imperfect people create imperfect situations. Sinasadya man natin o hindi. Kaya nga, sinabi po rito, our justification is perfect and complete. Our sanctification is partial and progressive. So hindi po totoo yung sinasabi ng mga kapatid natin sa Wesleyan churches o sa Holiness Movement that there is Christian perfection. Ibig sabihin po ng Christian perfection, there is freedom from inner and outer sin, and it means being saved from sinful thoughts and actions. Meron ba nun? Wala. Malayo sa katotohanan yung mga kapatid. Kaya nga paalala lagi ni Martin Luther sa kanyang sarili is this. Lagi niya sinasabi, Martin, you will never be completely without sin because you still have the flesh. So, normal na magkaroon ng misunderstandings, magkaroon ng tampuhan, gusot na relasyon sa church. It is normal. Pero mga kapatid, we have also to remember that though it is normal, but do not make it a normal habit in your life and in the church. Gawing normal sa buhay mo yon. No? So, being built together as God's dwelling place, nando po yung concept ni Paul ng tinatawag na feeling o yung pagpupuno. No? Siyempre, kinakamada yung mga building blocks eh. So, nililay down yung foundation, as I've said before, sineset up yung cornerstone, and they filled it with hollow blocks, wala pang hollow blocks doon, with building blocks. No? Now, to progress in our Christian life, we need to be filled by the Holy Spirit. Say we are being filled with the Holy Spirit, yung influence of the Holy Spirit ay nakikita sa ating buhay. But prior to that, ang unang paalala ni Pablo ay negative. Do not get drunk with wine. Subukan niyo magmaneho ng lasing. Hindi ko sinabi gawin yun, na. Paano ba tamang word? Yung mga nahuhuli pala nagmamaneho ng lasing. Ano ang kaso nila?
Ang kaso nila is this, driving under the influence of alcohol. Ngayon, ang sabi ni Paul, ang utos niya, be filled with the Holy Spirit. Parang sinasabi niya, live under the influence of the Holy Spirit. So being built together means to grow in holiness. So kumbaga sana, pagkakaiba natin sa lumang templo, tayo na yung templo, tayo pa yung alay. At yun pa yung maliwanag na sinabi ni Paul sa Romans 1 verse 2. Nalito sa sulat. Ay, Romans 12, sorry. Nalito sa sulat. Romans 12 verse 1 pala. Romans 1 verse 2. No? So alam naman po nating lahat yon. So, sa aking pagtatapos mga kapatid, kung naiisip mo na hindi ka pa kasama sa templo ng Diyos, ito ang mga sandali na ikaw ay tumingin kay Jesus. Ikaw ay lumapit kay Jesus para sa iyong kaligtasan at kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Gawin mo ito mga kapatid. Kaibigan, ikay lumapit kay Jesus para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Tayo po lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin.